Yung kampo mga kababayan ni Pacquiao tapos ni Maudigs, gumagamit na sila ng mga international organization para magpakalat po ng pananakot dito po sa Pilipinas. Ano yan, Mr. Maravillas? Ito ang balita ngayon ng SMNI. Kapartner mo sa balita. Yan DCER, SMNI, may babala, sabi dyan, News Blast, ex-US Intel officer sa mga Filipino, ginagamit lang namin kayo Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Opinyon, para at paglalantad sa katotohanan. What you see is what you get. Unisan. Sa China. Malalim na po mga kababayan ang laban na to, mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, to defend our sovereignty, our territory. At dahil po sa paninindigan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, si Xi Jinping gumagamit na ng iba-ibang grupo para magpakalat ng fear-mongering dito sa ating bansa. I-discourage po tayo na manindigan laban sa kanila at ayaan lang sila na lamunin tayo. Ganon mga kababayan, kasi po ang ipinaglalaban natin, the future generation of this country, the resources that will sustain the existence of our republic. Yan po ang West Philippine Sea. Nasabi nga ng mga experts, mga kababayan, ang kayamanan na nandiyan mas malaki pa sa resources ng Pilipinas. Ang area po ng West Philippine Sea mas malaki pa po sa landmass ng Pilipinas, lalo na po yung resources na nasa ilalim niyan. Trillions of tons of gas, mga kababayan, and trillions as well of barrels ng petroleum. So, gagawin po ng China ang lahat para kamkamin ang hindi sa kanila, mga kababayan. At gumagamit sila ng mga international organizations na ngayon para mag-fear-mongering dito sa atin. Ginagamit nila yung SMNI kasi nga po, alam na ninyo, grupo ni Maudigs pro-China. So nagets na ninyo pa. Kaya kung narinig na ninyo po itong balitang ito sa SMNI at naniwala kayo po, talo kayo niyan pag ganyan. Huwag tayong patatalo po sa propaganda war na wini-wage nila laban sa ating mga mamamayang Filipino na may pagmamahal sa ating bansa, tulad ng ating Pangulong BBM. So wala po silang tigil sa pananakot kahit pakinggan ninyo si Harry Roque ngayon. Ganon din ang linya ng ganyang propaganda. Sige, panakot po ni Harry Roque. Fear-mongering po, mga kababayan. O ngayon, i-replay ko sa inyo ang sinasabi po ng SMNI tungkol dito po sa sabi ex-US intelligence. At before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung mga balitang yan, yung detalye na mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan yung bago naming mga clients. Tingnan ninyo po. Very colorful. Napakaganda po ng aming gym. At napakalinis. Pati mga foreigners po, pumupunta sa amin. Mga British tourists po sila.
Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax sa Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po? Ayos na Mr. Maravillas. Officer, baka maniwala kasi kayo, ex-US intelligence officer. Sa mga Pilipino, ginagamit lang namin kayo laban sa China. What? Yan po ang linya ng kanyang propaganda. Pag hindi natin sinuri po, malamang maniwala tayo. Kaya lang po ako, hindi basta ako nagpapaniwala, tinitse ko yung background ng mga nagsasalita. Pag napakinggan po ninyo itong kwento ng SMNI, pakinggan lang po ninyo, pero huwag kayong maniniwala. Kasi pag naniwala kayo, talo. Panalo yung propaganda nila. Ang objective po nila, mga kababayan, ni Xi Jinping, sa pamamagitan ng kanilang mga minions dito sa Pilipinas, takotin po tayo para ma-discourage tayong ipaglaban yung West Philippine Sea. Kasi sabi ko nga, mga kababayan, ang strategy po nila, intimidation. Takotin tayong takotin para hindi na po tayo makipaglaban para sa ating diretso, sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Art of war po ang ginagamit nila, Sun Tzu. Gusto nilang makonquer tayo without firing a single shot. Yan ang Sun Tzu art of war po na ginagamit sa atin. Kaya ini-intensify nila yung pananakot. Dapat manginig tayo. Sindakin tayong sindakin. Kasi di ba yung ating Pangulong Bongbong Marcos, paulit-ulit yung sinasabi niya na Filipinos do not yield. Kaya po, pinalakas nila ngayon ang kanilang pananakot sa pamamagitan ng kanilang mga minions. At ngayon, gumamit na, naging sophisticated na po sila. Gumamit na sila ng mga dayuhan, Amerikano pati to, dating US intelligence officer, para mapaniwala tayo. You see? Kaya pinangungunahan ko na po, kasi pag pinakinggan mo at hindi mo chinek yung background nila, maniniwala tayo. Manginginig tayo sa takot. Ganon, ilaibo tayo nila pula po. Yung si Kwan nga po, si Magellan, hindi na nakauwi. Huwag nating sayangin, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag nating sayangin yung sakripisyo, yung buhay na inialay para sa kalayaan ng ating bayan, ng ating mga bayani. Tama po? Yan ang mensahe niya po nung Independence Day celebration natin. Huwag nating sayangin. Huwag magpatakot dito sa pananakot nila. So ito po, ipi-play ko po sa inyo, pero yung audio ko lang, mga kababayan, pinakita ko lang kung sino yung maririnig ninyong nagsasalita. Galing sa SMNI. Yung SMNI, yan ang mouthpiece nila. Yan ginagamit ng China po, mga kababayan, kaya tamang binawi yung binawi, mga kababayan, yung franchise. Talagang threat to national security po. Hindi lang yung violation, mga kababayan, sa franchise, kundi naging mouthpiece na po ng dayuhan. Pakinggan po ninyo, mga kababayan, ang sinasabi dito sa balita. Huwag kayong maniniwala pag-usapan lang natin, pero huwag kayong maniniwala. Ang paniwalaan ninyo, ang aking research, ang aking sasabihin sa inyo po. May babala ngayon ng isang dating U.S. intelligence officer sa mga tugnay sa issue sa West Philippine Sea. Si MJ Mondihar sa report. Ito pa. Nagsama-sama kamakailan ang mga anti-war advocates sa US para bigyang babala ang mundo sa nakaambang nuclear anti-war advocates sa press daw. conference na inorganisa ng Schiller Institute
Isa-isang pinaliwanag ng mga eksperto at dating mga opisyal ng US government kung gaano kadelikado ang nuclear war. Kabilang sa mga tinalakay ang magiging parte ng Pilipinas kung sumiklab man ang digmaan. Gamit ang issue sa West Philippine Sea. Para kay Scott Ritter, isang dating US Marine Corps Intelligence Officer, ginagamit lamang ng Amerika ang Pilipinas laban sa China. We are using you. You are a tool, nothing but a tool, and when the tool ceases to be useful, we will Si Scott discard Ritter you. po siya. Ani Ritter na nagsilbi rin bilang Weapons Chief Inspector ng United Nations, ang issue sa West Philippine Sea ay ginagamit ng kanyang gobyerno para gulangan ng China. And discard you means usually after a war that devastates you. We are using you to gain some sort of momentary leverage over the Pag hindi mo Chinese. chinik ang background We will niya po, fail. Punto maniniwala pa ka. niya, tiyak na mananalo ang China kontra US sa WPS. At ang kawawa dito, ang Propagandist mga po walang siya. kamalay-malay na Pilipino. The Chinese will win and you will be destroyed. Pro-China End po of siya. Story. It's high time the Filipino people pressure their government to start sitting down and engaging the Chinese government responsibly. Ayun, mga kababayan, nakita ninyo? Linya ng propaganda po ni Xi Jinping. Bakit ganon ang kanyang pananalita, mga kababayan, na isa siyang ex-US intelligence officer? Bakit? Saan ba siya nagtatrabaho ngayon? Ayan ang didiscovery natin. Maya-maya, ibibigay ko sa inyo yung background. Kasi pag pinakinggan mo siya, nang hindi natin chinek kung saan siya affiliated na organization, baka maniwala tayo. Tama? Madaling sabihin ko na sa inyo, ginagamit siya ng China. Siya ay isang instrumento ni Xi Jinping. Ano yung ebidensya natin? Mamaya ibigay ko sa inyo. Dahil ngayon ang Philippine government sa anya ay ironclad na ugnayan ito sa US government. Katunayan, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., lalong dumami ang mga EDCA site ng Amerikano sa mga military bases ng Naghanap Pinas. buhay lang po itong si Ritter. Ang pinagsisilbihan niya ngayon, si Xi Jinping. Lahat ito nakatutok sa direksyon ng China. The United States cannot fight and engage China and win. We will not beat the Chinese. We cannot beat the Chinese, and we know this, and yet we're using the Philippines to create the conditions of potential Matindi conflict po. with the Chinese. Please understand that for the Filipino people, this is a recipe for disaster. Pinakalat na nila ito sa internet po. Viral na po siya. Mga kababayan, and I think talagang purposely, may grupo talagang nagpapakalat sa kanya para sindakin yung mga mamamayang Filipino, lasonin yung ating isipan. At wag na tayong manindigan laban sa pananakop sa pagmamalabis ng China. Madaling sabi, isurrender na natin sa China lang yung West Philippine Sea. Ano sila siniswerte? You think America is your friend. Payo naman ni Ritter sa Philippine government, Siniraan yung Amerika. You think America is your friend? Ginagamit lang niya kayo ng Amerika. huwag magpauto. Dahil walang pakialam sila mga Amerikano sa ating mga Pilipino. Kita ninyo, mga kababayan. propaganda po siya ng far left, mga extremist. Sa totoo lang, hanggang ngayon, nananatiling mababa ang tingin nila sa atin. Mga lahing sinakop at inalila Di ba? Matindi po yung paninira sa Amerika. sa mahabang panahon. China doesn't want war, and if you would engage China in diplomacy, and as we've all indicated here, Yan ang sinusulong niya po. Makipag-usap na ang diplomasing sinasabi niya, hindi yung strategy, mga kababayan, na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na multilateral. Gusto niya yung agenda ng China na tayo lang, yung bilateral lang para kaya-kaya tayo brasuhin. Yan ang ayaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi pinaiikot lang tayo, mga kababayan. Kaya nga tayo, in-engage natin yung ating mga kaibigang bansa, lalo na yung Amerika. Yon ang objective nitong papreskon ni Scott Ritter. America has long since lost the skill set necessary to carry out diplomacy, but the Filipinos
the Philippine people can reignite this, to relearn it, to use this skill to prevent a war. But if you continue to behave... Kung ano po yung linya ng propaganda ni Mau Diggs tapos ni Harry Roque, yun ang sinasabi niya. As colonial subjects, and I know that's a sore... Nag-usap-usap siguro. sore subject in the Philippines, because you were the colonial subjects of America. We still view you as our colonial subjects. We don't like you, we don't care about you, we just want to use you. Ganon mga kababayan, malaki-laki siguro po yung hulog dito kay millions of dollars siguro po yung considerations dito para magsalita. Grow up and act responsibly. Take control of your own future. America is not here to help you. America is here only to use you until there's nothing left, and then we will discard you on the trash heap of history. Ganon mga kababayan ang sabi ni Scott Ritter. Ngayon, sabi ko pa sa inyo, direkta ng sinasabi ko sa inyo, point blank, huwag kayong maniniwala sa kwento ni Scott Ritter. Kasi po, nang chineko kung saan siya affiliated po, ang affiliation niya po, ito is Schiller or Schiller Institute. Ang basa yata nito, Schiller Institute. Nang i-check ko po yung background ng Schiller Institute, kung saan affiliated itong si Scott Ritter na source ng information ng SMNI. Grupo pala ito ng mga ng mga extremist. Far left extremist, mga kababayan, aligned sa mga agenda ng mga extremist sa mundo. Far left po at barkada. Sumusuporta mga kababayan ang Schiller Institute kay Xi Jinping. Ang dali-dali pong i-check, ginogol ko, the Institute supports for Donald Trump, who they said in 2019 was being ousted in a seditious coup. It supports Chinese leader Xi Jinping. Alam na ninyo kung bakit ganon mga kababayan yun magsalita. Madaling sabi, malamang sa malamang, sumusuporta itong Schiller Institute kay Xi Jinping. Ito ngayon ang ginagamit para mag-black propaganda mga kababayan sa issue ng West Philippine Sea. Huwag kami mga taga-SMNI. Ay, bigay ko pa sa inyo ang background nito mga kababayan na Schiller Institute na pinagmamalaki nila na dapat paniwalaan natin daw. Kasi yung Amerika ginagamit lang tayo. Kayo kasi ang ginagamit ng China ni Xi Jinping. Hindi ninyo kami mauuto. Agenda ni Xi Jinping ang pinapakalat ninyo sa buong mundo at dito sa amin lalo na sa issue ng West Philippine Sea. So dito nagtatrabaho mga kababayan si Scott Ritter, yung nagpa-press con po para sabihin ginagamit tayo ng Amerika at nireport ng SMNI. Magkakaalyado sila. O yan po, sabi dito ng Wikipedia. Wikipedia po ito. Pwede ninyong i-search. Wikipedia.org. Hindi ninyo kami mauuto. Sabi diyan, the Schiller Institute is a German-based political and economic think tank founded in 1984 by Helga Sepp Larutz with stated members in 50 countries. It is among the principal front organization of Larutz movement. Itong Larutz movement mga kababayan, according to the Times, its aim is to propagate increasingly wild anti-Semitic conspiracy theories. Anti-Israel movement sila po. Ang mga communist po, ganon. Ang kalaban ng Israel mga kababayan, the Arabs, Muslim Arabs, Islam, the communist, and the atheist po. Ang communist po, walang Diyos, atheist. So alam na ninyo mga kababayan kung saan nakalinya sila. Now, ano yung mga controversy na kinasangkutan nitong Schiller Institute? Sabi diyan, cult allegations. Kulto? Kaya kasundo po ng mga taga Finta Kingdom. Sino may-ari ng SMNI? Pacquiao. You see, birds of the same feather po.
mga kababayan, siyempre sama-sama sila. Magkakasundo sa kanilang mga pananaw at agenda. Nagtaka pa tayo. So sabi dyan, on November 6, 2003, a British inquest heard allegations that the Schiller Institute is a political cult with sinister and dangerous connections, which may have used controversial recruitment techniques on Dogan. Sabi dyan, following the 2003 death of Dogan, cult allegations were made. According to the Berliner Zeitung, the LaRouche movement in Germany operating as the Schiller Institute, LaRouche Youth Movement, yon, had around 300 followers in 2007, and next to Scientology was the cult soliciting more aggressively in German streets at the time. So dyan po konektado itong si Scott Ritter na nagpapakalat ng propaganda na tayo daw po ginagamit lang ng Amerika at hindi tayo at ang Amerika hindi mananalo in any conflict po sa China. At itong Schiller Institute is supporting Chinese President Xi Jinping. Yan po, malinaw. Pakawala po ni Xi Jinping. The Institute supports for Donald Trump, who they said in 2019 was being ousted in a serious coup. It supports Chinese leader Xi Jinping. Huwag kami isiminay. Booking agad kayo sa inyong mga agenda at sa koneksyon kung sino ang nasa likod ninyo sa pagpapakalap nitong mga propaganda para takutin, magfirmong giring dito sa ating bansa. Yan po. Ginagamit lang namin kayo laban sa China. Yun pala, ito nagtatrabaho sa China. Aso pala ito mga kababayan ng China ni Xi Jinping, kaya ganon ang sinasabi nitong ex-US intelligence officer sa mga Filipino, ginagamit lang namin kayo laban sa China. Kaya pala siya ginagamit ng China para magpropaganda laban sa Amerika at sa atin po dito sa Pilipinas para mawalan tayo po ng loob. Huwag nating ipaglaban ang West Philippine Sea para lamunin nila ng walang kapagod-pagod mga kababayan. Ang technique lang, takutin tayo ng takutin. Kaya pakinggan po ninyo yung mga sinasabi kanina ni Harimau. Ito po ang linya ng propaganda niya. Katulad ng sinabi ni Scott Ritter ng Schiller Institute. I-play ko po. It goes both ways po, ha? Kapag tinrato natin na talagang demonyo mga Chino, pwede silang gumante. Bakit? Sino naman nagsabing tinatrato nating demonyo? Kayo lang naman nagsasabi. Ang dami nating kaibigang mga Chinese dito. Ang against tayo sa policy po ni Xi Jinping, hindi sa mga Chinese dito, ni sa mga Filipino ay mga ordinaryong Chinese. Walang ganon. Hindi tayo nagpapakalat ng tinatawag ninyong xenophobia. Kayo man lang yung nagsasabi ng ganyan. Ang daming mga Chinese ayaw man sa policy ni Xi Jinping. Yung Taiwan nga, mga Chinese sila, pero ayaw kay Xi Jinping. Tama ba? At isipin nyo na lang, mas marami po mga Pilipino na naroroon na nakatira sa iba't ibang mga teritoryo ng China. Ni Harry. Dahil dito po sa Pilipinas, ang karamihan naman po talaga ay mga Filipino-Chinese, mga Pilipino na. Pero ano naman ang problema sa mga Filipino-Chinese bastang kampi sa Pilipinas? Ang problema, kung Filipino-Chinese ka, traidor ka sa Pilipinas. Ang masama nga, tunay na Filipino, tulad po ninyo, naglilingkod kayo sa China. Yan ang masama. Yung mga makabagong makapili, naturingan kang totoong Filipino, pero pro-China ka. Ano yon? Mabuti pa yung Filipino-Chinese na
pinaglalaban tulad ni Win Gatchalian. May dugong Chinese si Win Gatchalian, pero interest ng Pilipinas ang kanyang pinaglalaban. Di ba? Ginugulo ni Harry Roque, mga kababayan, ang issue. Siya pabalik-balik, Filipino siya, pabalik-balik sa China. Interest ng China ang pinaglalaban. Yun ang masama. Alagay nyo rin sa peligro ang buhay mismo ng mga Filipino-Chinese dahil pag nabulag sa galit ang ating mga kababayan sa lahat ng Chino, hindi na po yan mamimili kung sino ang kanilang babalingan ng kanilang galit. Wala pong mabuting kahitnan yung ganyang xenophobia na tinatawag. Kayo man lang po ang kausap nga ni tawag dito, Speaker Martin, yung ambassador ng China, kasama doon sa Bindi Honor after the Independence Day. At open tayo sa sinasabi ninyong diplomacy, pero hindi yung diplomacy na yung China yung nagdidikta na kung ano yung sinabi nila, yun ang masusunod. Pag sinabi nilang amin ito lahat, at tayo ay dapat huwag nang kumibo. Yun ang gustong mangyari po ni Xi Jinping at yun ang gusto ninyong mangyari. Kasi yung patron ninyo po, ang sabi nga, yung angklos, itapon ko anya yan sa yung arbitral decision po, itapon ko yan anya sa waste basket. Pwede na anya ninyo kaming gawin na province. Hindi man po maaari ang ganon. Kasi sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, Filipinos don't yield, not a square inch or square millimeter. Ang atin ay atin. Huwag nating sayangin ang sakripisyo para sa katalingkasan ng ating bansa. Yung ibinuwis na buhay ng ating mga bayani. Mali ba yung ganon? Ayan man lang po, mga kababayan. Huwag maniniwala sa mga sinasabi po. Pag ang information po, ang propaganda, ang mga balita galing po sa kampo nila, huwag na kayong maniwala. Lason. Propaganda yan ni Xi Jinping. Nga, mapera po ang China. At ang intensyon nila po kasi, yung West Philippine Sea, trillions po ng tons of untapped gas ang nandadyan. Yan po ang iniintensyonan ng China. Kamkamin nilang lahat. At saka trillions of barrels of petroleum. Itong mga grupong ito, naghanap buhay din. Walang pakipo sa kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na ng future generation. Kundi yung ngayon lang na pakinabang. Huwag nating paintulutan, mga kababayan, silang mamayani. Kaya sabi ko nga, sa midterm election po, ubusin natin sila. Lahat ng pro-China po, i-shoot natin sa inidoro. Huwag ninyong bibigyan from local to national positions. Huwag ninyong bibigyan ng pagkakataon makaposisyon po. Itong mga traidor sa ating bansa. Ayos pa, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.